Hidwaan sa pagitan ng Israel at Palestine. Saan nga ba nagugat? Kalagayan ng mga OFW sa Israel, ano na kaya? Magandang araw, Pilipinas. Ako si Beryl Siton at kayo ay nakatutok sa BCMQ News. Ang katotohanan ay aming prioridad. Bibigyan namin ng hustisya ang inyong pag-uusisa. Dito lang makikita ang pinakabagong balita sa BCMQ News. Balitang nagbibigay sa inyo ng pinakabagong balita para sa araw na ito. Higwaan sa pagitan ng Israel at Palestine, saan nga ba nagugat? Kerry Tabamo, ibalita mo. Libo-libong buhay na ang kinitil sa hidwaang Israel at Palestine. Nag-ugat ang hidwaang ito sa teritoryo. Ang mga Israeli at Palestinian ay parehong naghahangad na magkaroon ng isang soberanya na estado sa rehiyon. Mas malawak ang teritoryo ng Israel noong 1947 kasunod ng rekomendasyon ng United Nations na hatiin ang teritoryo sa pagitan ng mga Jewish at Arab states. Ngunit hindi sumang-ayon ang Palestine kaya nagdulot ito ng tensyon at digmaan. Ang mga lugar, partikular na ang Jerusalem, West Bank at Gaza Strip ay parehong inaangkin ng dalawang panig at patuloy na pinag-aawayan. Mahalaga rin ang relihiyon sa hidwaan ito. Isa ang Jerusalem sa pinakasagrado at mahalagang lungsod sa buong mundo para sa Kristiyano, Muslim at Hudyo. Ang mga landmarks gaya ng Jerusalem ay nagdudulot ng hidwaan lalo na sa Temple Mount o Haram al-Sharif na tinuturing na sagrado ng mga Hudyo at Muslim. Maraming mga bansa at organisasyon ang nakialam sa hidwaan ito na nagdadagdag lamang ng komplikasyon. Ang United Nations ay patuloy na nagmamasid sa issue at tumutulong sa pag-aayos ng hidwaan. Sana ang mga Pilipinong nandoon sa mga lugar na iyon ay nasa mabuting kalagayan at sana'y mag-iingat kayo dyan kapwa namin Pilipino. Kerry Tabamo, naghahatid ng balita, BCMQ News. Maraming salamat, Kerry. Manatiling nakatutok para sa detalye ng balita. Ang inyong pinapanood, BCMQ News. Sa pamilya, ako kasi yung panganay. Siyempre ako para sa kanila. Hindi ko alam ang gagawin ko nung wala mang gagawin pero sigurado ako. Gagawin ko. Nagbabalik ang BCMQ News. Samantala sa ibang balita, kalagayan ng mga OFW sa Israel ating alamin. Chantal Dinolan, ibalita mo. Sa patuloy na opensiba sa pagitan ng Israel sa grupong Hamas, di maiwas sa mangamba ng ilang Pilipino nakabase sa iba't ibang lugar sa bansang Israel. Kabilang sa mga OFW na nangamba sa kanilang kaligtasan ay si Mia Bagtasa, na nakabase sa Jerusalem bilang isang caregiver. Sa panayam kagabi sa BCMQ News, dito niya nakwento ang kanyang karanasan doon matapos ang surpresang pag-atake ng Hamas sa kanilang lugar. Isa din sa kanilang kinakatakot ay ang paglilibot ng mga armadong grupo sa lansangan na may napapaulat pa raw na may namamatay. Sabi niya wala raw pinipiling oras sa pagtunog ng sirena, kung kaya't pati ang kanilang tulog ay nasasangkalan dahil sa nagaganap na kaguluhan. Halimbawa, may pagkakataon po ba na kumbaga alanganing oras, may mga time po ba na ganon, biglang tutunog yung alarm, syempre yung tulog nyo? As of now, ang sitwasyon namin dito, medyo mas tahimik na. Hindi katulad kahapon, nung bandang umaga mas delikado. Ngayon tahimik na yung kalsada, yung labas pero halos wala pa rin taong lumalabas. Kasi nga yung nangyari kahapon, mas grabe yung nag-round on na kasi yung mga terrorist. Talaga, pumasok sa mga bahayan so lahat kami takot. Ang nangyari, kahapon biglang nag-alarm nung umaga 8 AM. So nagulat kami, so ayun na. Nagkakarayot na pala sa TV. Hanggat narinig na namin yung mismong bomba na yumayanig na dito sa lugar namin. Ayon pa kay Mian, apektado rin ang normal nilang pamumuhay pero kailangan ito magpatuloy para sa kanilang pamilya na nasa Pilipinas. May mga pagkakataon din na hindi sila lumalabas at nag-iimbak sila ng mga pagkain sa kanilang mga bahay sa takot na makasalubong yung mga teroristang grupo na nasa kalye. Yes po. Meron usually, madaling araw o parang gabi kasi kami dito. Na-orient naman kami dahil sa tagal ko na din dito. Kapag kayong mga mismong government ng Israel nagsasabing pagka may alarm, magtago na kaagad. Diretso na agad sa bomb shelter. Sa Orintana, nasa kaong mahigit 1,000 na ang patay sa nagaganap na bakbakan sa pagitan ng Israel Forces at grupong Hamas. Mula pa noong Biyernes, ito na ang may tuturing na the less offensive na nagaganap sa Kaysayan sa dami ng mga nasawi. Chantal Dinolan, naghahatid ng balita. BCMQ News. Maraming salamat, Chantal.